Ako si Linda Walker, isang mahirap pero matalinong high school student sa probinsya ng Brookshire. Ang pinakamalaking pangarap ko ang makapasok sa Luminara University, makapasa ng civil service at magka-residency. Pero mababa pa rin ang score ko. Kulang pa ang points ko. 650 sa probinsya ng Brookshire, di nga ako makapasok mismo sa top 1,000. Doon pa kaya sa Luminara? Sakto nung wala talaga ako maisip na paraan. Biglang may dumating na magandang balita. Rich kid pala ako sa capital city. Napagpalit pala ako nung pinanganak kami. Nananaginip pa ako. Miss Walker. Miss Walker! Ay, Dito po. Miss Walker, sandali lang po. Linda Walker, ginagawa mo? Magta-drop out ka? ako ang tunay na rich kid sa capital city. Kawawa kasi nung pagpalit ako nung pinanganak ako. Doon ako magka-college exam. Capital City? Linda, sa mga nobela, laging todo suporta ang mayayamang magulang sa peking anak. Ingat ka, ha? Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kahit hindi nila ako gusto. Ang habol ko, residency. At hindi pamilya. Pagkatapos ng exam, babalik ako ha. Residency. Heto na ako. Nancy! 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 Mama, Papa, aalis na lang po ako. Hindi ako bagay sa pamilyang to. Nancy, tama na. Huwag kang matakot. Wala siyang panama sa pinalaki kong anak ng 18 years. Siguradong ito si Mrs. Lewis, ang totoong nanay ko. Dito na lang muna siya. Kahit ayaw namin sa kanya. Pero subukan niyang api-apihin ka. Pag nag-18 naman siya, palalayasin namin siya. Mukhang itong pangalawang kapatid kong si Joseph. Ano ba? Huwag ka nga mag-aasal, bata. Mapapahiya pa tayo sa ibang tao. Yung seryoso at kalmado, na may malalim at malamig na boses, siya ang Kuya Charles ko. Ay, ito pala yung sinasabi nilang showing who's boss. Napaka-boring. Kung may mga free time ako, magsasolve ako ng mga practice problems. Tapos na kami. Usap tayo. Teka, naisip ko na ang sagot dito. Nagpapanggap ka ba? Kunwari, mabuti kang estudyante. Tingin nga, ano ba yan? Tumahimik ka! Ay, nakakairita. Ang mesa, di komportable. Tsaka hinihintay ka ng lahat. Sorry, akala ko nagkwekwentuhan pa kayo. Wala kasi akong sariling kwarto kaya dito na ako nagsulat. Ba't di mo sinabi na dumating si Miss Louise? Pasensya na po yung master. Kasalanan ko po. Mama, sorry po. Kasalanan ko po. Okay lang. Wala tong kinalaman sa'yo, ha? Napakapangit umarte. Ganito ba kababaw ang mga mayayamang pamilya? Maayos naman ang kilos niya, pero halatang probinsyana. Siguradong may ugaling hindi papino. Sa ngayon, hindi siya bagay pumasok sa school ni Nancy. Dapat matutunan ng maayos sa mga rules ng pamilyang Lewis. Kopyahin mo. Una, gusto ni Master ng tahimik at ayaw niya na maingay. Bawal tumingin ng diretso kay Master. Yumuko ng 90 degrees pag nagsaserve. Pangalawa, 6 a.m. kailangan ni Madam ng sabaw na galing sa spring water. Sa gabi, maghanda ng foot bath ng 40 degrees. Pangatlo, gusto ni Miss Nancy ng braised na talong at western food. Ay, 21st century ba talaga to? Sobrang absurd. Parang napunta ako sa loob ng isang nobela tapos binubuli ako. Pasensya na, pero ayokong kopyahin to. Pumunta ako dito para maghanda sa entrance exam, hindi para tumigil at maging katulong. Kung ayaw nyo, aalis na lang ako. Anong sinasabi mo? Nagkamali lang ang butler. Naibigay sa iyo ang pangkatulong. Huwag ka na magalit. Kung gusto mo protektahan si Nancy, kailangan mo talaga magsakripisyo. Pwede ba akong humingi ng kapalit? Pwede naman. Gusto ko sa school ni Nancy. Okay. Sige. Dumikit ka lang kay Nancy
At huwag kang manggulo. Nabalitaan ko ang mga teacher daw dito. Puro top grads ng Luminara University. Siguradong tataas pa ang grades ko nito. Pa, napag-usapan na natin na mas mahal mo si Nancy. Eh ba't pagdating ni Linda, si Nancy ang mas kawawa? Kuya, tama na. Hindi naman talaga sa akin to eh. Linda, hindi ako makikipag-away sa'yo. Aalis ako sa pamilyang to. Uy, wag. Ikaw ang totoong Nancy Lewis. Ako yung sampid lang dito. Naku, hindi ah. Dito na talaga ang bahay niya. Huwag mo siya paalisin. Ikaw ang nag-iisang Nancy Lewis. Totoo yun. Sige, ituloy mo lang yung palabas mo. Alam ko na tong storya na to. Spring ng ika-4 na taon ni Julia, Charles, si George Kuya, Taylor na demote. Hindi itong bahay ko. Hindi Sumunod sa na akin taon, to. kumandang pamamahala Nancy, niya at ang Huwag lahat ka nga ay magsalita ng umunlad. ganyan. Kapatid ka namin kahit anong mangyari. I-renovate niya ang Grandview Tower. Tama, sabay tayong lumaki. Ito ang tunay mong tahanan. Linda, ang papa't mama ni Nancy ang nagpalit sa inyong dalawa. Inosente din siya. Itong bahay niya. Kaya, pwede bang makasundo mo siya? Hindi ba siya ang dapat na tanongin niyo? Wala akong say sa pamilyang to. Bahala siya kung magiging fair siya. Ano ha? Na di kami fair sa'yo? Baliw na tong lalaki na to. Ano yung tingin na yan? Haha, sumpungin ka pala. May reklamo ka na pabor kami kay Nancy o sinisisi mo kami sa pagkawala mo? Huwag niyo nang baliktarin para itago ang katotohanan. Alam ko namang pabor kayo sa kanya. Sa ampunan, marami rin akong mahal doon. Pag may conflict ka sa kanila, sila rin ang kakampihan ko. Pero Pero ano, si Nancy ang poprotektahan namin. Di ikaw, di ka namin kilala. parang ang hirap naman nilang kausap. Kayo kasi ang nagpalaki kay Nancy. Kaya naiintindihan niyo siya. Kung talagang gusto niyang umalis, mag-empake na siya at umalis na. Kaya wag niyo akong piliting mamili. So ngayon, gusto mo ba talagang umalis? Patawarin niyo po ako. Aalis na lang ako. Ako na nga alis mag-isa. Okay, dahil mukhang sincere ka, tutulungan kita. Excuse me, saan dito ang kwarto ni Nancy? Unang kwarto sa taas. Ako na ang mag-iimpake. Uy, bumalik ka! Ha? Ba't napakasama mo? Gusto mo agad palayasin ang kapatid ko? Inalagaan siya mabuti mula pagkabata. Kung aalis siya dito, paano na siya? Joseph, kahit sobrang galit ka, di ka pwedeng manakit. Sincere naman daw si Nancy. Dapat panindigan niya ang desisyon niya. Masyadong mabait lang si Nancy. Umiyak na nga. Paano to naging kusa? Please, wag mo siyang pilitin. Isa rin siyang biktima. Alam mo kung gaano kasama ang magulang ni Nancy? Kung ibabalik natin siya, paano siya mabubuhay? Ayoko rin ng nanay na ganun. Hindi ko rin to gusto. Buti ako yung napalitan noon. Kung yung best friend ko yun, baka ngayon nag-iiyak na siya dahil sa sama ng loob. Ako pang magpapakalma sa kanya. Ay, Nancy, di ka nila papayagang umalis. Ayaw mo rin naman. Wala namang pumipilit sa'yo. Ba't umaarte ka na parang gusto mo mag-sorry sa akin? Kung talagang mabait ka, ipagtanggol mo naman ako. Ako, Lalo mo lang ginagatungan ng gulo. Gusto mong lumugar ako habang pinamumukha mo yung pagmamahal na meron ka. Ano ba pinagsasasabi mo? Biktima dito si Nancy. Prinsesa siya for 17 years habang sadya akong pinagpalit at inabandona. Ako talaga ang biktima dito. Si Nancy ang nakinabang. Kahit di siya na ipagpalit, hindi siya iiwan. Kasi tunay niyang magulang yun. At saka... Ay, grabe yung tanga nila. Tsaka ang tanga ko rin sa pagkumbinsi sa kanila. Pagod na ako sa biyahe. Gusto ko na magpahinga. Saan ang kwarto ko? Dito lang po. Marami na tayong nakitang kwarto ngayon. Alin doon ang gusto mo? Wow! Ang laki nitong kwarto. Dun sa bahay ampunan nun. Kami ng best friend ko. Sa storage lang kami natutulog. Tapos sa school naman, 12 kami nag-share sa dorm. Dun sa bahay ni Lola, meron akong maliit na kwarto. Sa dami ng kwarto dito, alin ba ang dapat na piliin ko? Linda, malaki na ang utang ko sa'yo.
Kung gusto mo, itong kwarto ko, okay lang din. Ito na naman tayo, hindi na natapos. Tong si Nancy namin, masyado talagang mabait. Si Lola, ganyan din ako kinocomfort. Ako din ang paborito niya. Wag mo nang isipin yan, wag na. Pagdating ko sa Lewis family, handa akong hindi niyo mamahalin. Kailangan ko mag-aral na mabuti, makakakuha ng residency, mag-aaral sa Luminara at kumita para sa sarili. Ma, kwarto na to ni Nancy. Sa dami ng kwarto na pagpipilian, ito pang kukunin niya. Di birong pinagdaanan ni Linda, pero babawi tayo sa kanya. Di pwedeng baliwalayin si Nancy. Sa'yo na yung kwarto na yan. Sa susunod, kung hindi ka naman willing gawin, huwag ka na magpakitang tao. Hindi ah. Hindi naman, Mama. Hindi ganun. Pare-pareho naman ang design ng kwarto. Yung nasa taas na lang ang kukunin ko. Magandang location. Tsaka tahimik. Okay mag-aral dun. Pareho lang talaga. Di lang talaga namin alam ang mga design na gusto mo. Pag nakasettle ka na, sabihin mo lang kung anong gusto mo para ma-add namin. Okay. Linda, pwede mo na ba akong tawagin na Mama? Ba't ka umiiyak, sweetheart? Okay lang. Ang awkward nun, buwisit. Ba't ba ako sumagot agad? Baka isipin niya, type ko siyang tawaging mama. Ay, sa wakas, makakapag-aral na ako sa Capital City. Siguradong tataas na yung score ko na 700 points. Kuya, nagkamali ako kahapon. Nagalit sa akin si Linda. Gusto ni Papa na sumama sa atin si Linda sa school ngayon. Kailangan ko mag-sorry ng maayos sa kanya. Di ka mali. Huwag kang mag-sorry. Tara, dali na. Ha? Ba't ganito tong mga to? Saan ako kukuha ng taxi dito sa Villa District? Hindi ako pwedeng malate sa klase. Hello, Pa? Grabe tong si Papa. Pinasabay ako sa kapitbahay naming si Ethan Miller. Di ba siya yung type talaga ni Nancy Lewis? Kahit na tinatanggihan niya ang arranged marriage niya kay Nancy. Salamat ah. Sa susunod, doorbell ka lang kapag may need ka. Ikaw siguro yung malayong kamag-anak ng mga Lewis. Nasabi sa akin ni Nancy, ang sitwasyon mo. Mahina ang foundation mo. Baka hindi ka makahabol sa enhancement class. Di mo kayanin. Regular class ka muna. Regular class? Tama. Sige, maliitin niyo ako. Di niyo ako mapipigilang matuto kahit sa regular class ako. Lahat ba dito makakalampas ng 700 points? Yes. 600. Eh yung score po ni Nancy Lewis, Art student siya. Mga 30 to 40 pag undergrad. bale, nasa regular class siya? Nasa enhancement class siya. Magandang score na yun para sa art student. Maganda na ang samahan ng mga estudyante dun. Huwag mo nang sirain yung samahan nila. So grupo sila. Bakit? Ayaw mo sa regular class? Gusto ko talaga. Halika. Ay, kung magsasama kami ni Nancy sa klase, baka maloka ako. Pero kahit na, dapat may record sila sa dati kong school. Ba't si Nancy agad ang pinaniniwalaan nila? Ba't naging weird ang mundo ko simula nung nahanap ko ang totoong pamilya ko? Miss Perry, busy ka ba? Eto na yung transferee. Dito siya sa klase mo. Sige. Ikaw nang bahala sa kanya. Oo, ako nang bahala sa kanya. Start na tayo. Ba't di ka muna magpakilala sa mga kaklase mo? Opo. Hello sa inyong lahat. Ako si Linda Walker, galing sa probinsya ng Brookshire. Sana sa susunod na 6 months, magkasundo tayong lahat. Mula sa Walker family? Mayayabang mga Walker? Sabi niya taga Brookshire Province siya. Di siya taga Capital City. Ang mga tao doon, matindi mag-aral, di ba? Hardcore. Bakit siya lumipat dito? Bakit di siya matalino? Tahimik. Hanap ka na ng upuan mo.
Maganda tong pwesto ko. Malapit sa teacher. Tahimik pa. Walang istorbo. Okay, mga bata. Buksan na ang textbook nyo sa page 103. Ayos, nakasettle na ako. Oras na para mag-aral para sa college exam. Makinig, makinig! Sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng major mock examination. Importante ito sa school, kaya mag-aral kayong lahat. Sa wakas mangyayari na.